Magandang araw mga katropa. Welcome back sa ating channel. Ako si Walk with Lance at ngayon pag-uusapan natin ang pinakabagong balita na talaga namang magpapakulo ng dugo mo o baka magpapatawa. Depende sa mood mo, depende sa kandidato. Kamakailan, lumabas ang Okta survey at grabe ang resulta. Sina Versosa at Lacuna hindi man lang umabot kahit kalahati ng suporta ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Ano ba ito? Anong nangyayari sa political scene natin? Kaya ngayon, ilang minuto nating pagdidiskusyonan, pagkukwentuhan, lahat ng detalye, chismis at opinyon ibibigay ko sa inyo. Kaya i-like na yan, i-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka lagi. Tara, simulan na natin. Para sa mga hindi pa nakakalam, ano nga ba tong Okta na to? Okta Research yan, mga katropa. Isang grupo na kilala sa pagkuha ng pulso ng publiko pagdating sa politika, pandemya at iba pa. Ngayon, ang latest nilang survey tungkol sa suporta ng tao sa mga politikong tatakbo or nanunungkulan diyan sa Maynila. So, anong sabi ng numero? Si Yorme Isko Moreno, nakaupo pa rin sa mataas na pedestal. Let's say, kung siya yung benchmark. Okay? Mataas ang rating niya. Tapos, sina Versosa at Lacuna ay parang nasa kalahati lang ng hagdan kung kukumpara kay Yorme Isko Moreno. Pero teka, bakit kaya ganito? Anong ginagawa ni Yorme Isko Moreno na hindi nagagawa ng dalawa? Abangan natin yan mamaya, ha? Pero bago yon, tanong ko sa inyo, sino sa tingin ninyo ang mas may dating sa tao? Yorme Isko Moreno Dumogoso, Sam Versosa, o Hanimay Lacuna? I-comment nyo dyan sa baba, ha? Okay, para malinawan tayo, kilalanin natin itong tatlong personalidad na ito. Una, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Kilala natin yan, ha? Dating actor, turned mayor, or turned politician ng Maynila. Siya yung tipong from rags to riches, ika nga, kaya madaling makarelate ang masa. Tapos siya pa yung hands-on, naka-jeep, naka-boots, laging nasa kalsada, kaya siguro mataas ang numero niya, di ba? Next, si Sam Versosa. Sino ba siya? Anong ginawa niya para sa tao? Base sa survey, parang kulang pa ang visibility niya. Hindi pa siya yung household name na katulad ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Pero may chance ba siya umangat? Tapos si Lacuna, no? Same story. Hindi pa rin sapat ang suporta. Pero teka, fair ba na ikumpara natin sila kay Yorme Isko Moreno Domagoso? Iba-iba naman kasi ang context nila, di ba? Kaya ito ang tanong, kung ikaw ang botante, paano mo pipiliin ang susuportahan mo? Sa tingin niyo, dahil ba to sa performance, charisma, o baka naman sa media exposure? Sabihin niyo sa akin sa comments, ha? So bakit kaya ganito ang resulta ng Okta survey? Tingnan natin. Una, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, malakas ang branding niya. Yung mga proyekto niya sa Maynila, tulad ng paglilinis ng kalsada, pagpapaganda ng mga public space, nakikita yun ng tao. Tapos, yung pagiging approachable niya, malaking factor yun. Pero sila Versosa at Lacuna, siguro kulang pa sa exposure o baka naman hindi pa malinaw sa publiko kung anong plano nila. Sa politika kasi, hindi lang sapat na magaling ka. Kailangan makita ng tao na magaling ka. Kaya kung ikaw si Versosa o Lacuna, anong gagawin mo para maabot ang level ni Isko? At eto pa, mga katropa, hindi rin natin maalis na baka may kinalaman ang timing ng survey. Kung ngayon pa lang sila magpapakita ng galing, baka sa susunod na survey, umangat na sila. Ano sa tingin ninyo? Okay, ngayon, ha?
tignan natin ang reaksyon ng mga tao sa survey na ito. Sa social media, grabe ang usapan. May mga nagsasabi kaya mataas si Yorme Isko Moreno Domagoso kasi siya yung laging nasa news. Pero may mga supporters din, sina Versosa at Lacuna, na nagsasabing huwag tayong magmalaki, masyado pang maaga. Kaya ito, mga katropa ha, kung ikaw ang tatanungin, tama ba itong survey na ito o baka naman biased? O kung ikaw ang magdidesisyon, sino ang iboboto mo base sa ngayon? I-comment nyo yan ha, para makita natin kung align tayo sa okta o hindi. Ayan mga katropa ha, ilang minuto nating pinag-usapan ang okta survey na ito. Ang tanong ngayon, anong mangyayari sa susunod? Si Yorme Isko Moreno Domagoso ba talaga ang mananatiling hari ng suporta o baka naman may sorpresa sina Sam Versosa at Lacuna? Abangan natin ha, yan sa mga susunod na balita. Salamat sa inyong oras mga katropa. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para updated kayo sa mga ganitong kwento. Kung may gusto kayong pag-usapan next time, sabihin nyo lang sa comment section. Hanggang sa muli, stay informed, stay engaged, at ingat lagi. Paalam sa inyong lahat. Mabuhay!